Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part. After ko nga mapalitan ito ng shock absorber at ng shock mounting, chinisol ko ito tapos pinalitan ko ito ng spark plug. At kung makikita nyo, after ko nga ito mapalitan ng spark plug, binabalik ko na itong air filter housing niya. At itong 3 volt na number 10 na nakalagay nga dito sa air filter housing niya ay hinihigpitan ko na. At after ko mahigpitan yung 3 volt na number 10, ito namang lumang air filter niya mga boss, dahil sa okay pa naman yan, hinanginan ko na lang yan. Tapos pwede ko nang ibalik yan sa dati niyang position. After ko mailapat itong air filter, dito naman ako sa cover niya. Ganun din mga boss, bago nyo ibalik yan, hanginan nyo muna. Ayan, pag malinis na, pwede nyo na ngayon ibalik din yan sa dati niyang position. Nakita nyo tinuturo ko mga boss, ano? Shoot nyo yan dito sa tinuturo ko sa butas ng air filter housing. Ganun lang yan kadali mga boss, kumbaga basic na basic. Importante kasi na maayos yung pagkakalapat nitong air filter cover, pati yung inlet post niya. Tsaka mo ngayon ikalawit na itong 2 clip dito sa cover para mag-lock na yan. Tapos gamit ka ng socket wrench sa number 10, ipaidali mo na yung higpit dito sa clamp ng inlet hose mo. Tsaka mo ngayon pa-start na itong makina. Start makina. Ang susunod kong gagawin dito, dahil nga sa kulang na kulang ito sa maintenance, papalitan ko ito ng brake fluid. Malaking bagay kasi yan mga boss, para kahit papaano, protection na yan sa ABS motor mo para hindi siya magbara. Kaya minsan, lubulubog yung brake pedal mo dahil nga sa maruming brake fluid. Sa pagpalit naman ng brake fluid nito mga boss, madali lang. Tanggalin nyo muna yung rubber cap ng bleeder, tsaka nyo ngayon siya luwagan gamit yung box rest number 8. Tapos may nabibili sa Lazada na yan yung hose na yan mga boss, yung inilagay ko, itusok nyo lang yan sa bleeder. Tsaka ngayon maganda ng pansalobo para makita mo yung fluid kung gaano siya karumi. Tapos ipapump ngayon yung brake pedal. Siyempre dapat may kasama ka. Okay, bomba. Bomba lang. Nakita niyo mga boss yung brake fluid na lumalabas dito sa hose, di ba? Maitim na siya. Kaya mahalaga na mapalitan na nga yan. Ngayon lang ito papalitan, sir? Opo. Ngayon lang. Sige nga sir, salina mo ng fluid, sir. Salin ako po dito? Oo. Ano po yung salin ko? Yun yung fluid na binili ko. Ano po? Maitim na nga. Dito ko po sa salin? Opo, salin mo. O di ba mga boss, may mga customer, hindi nila alam kung saan magsasalin ng brake fluid. Kaya malaking bagay talaga na yung mga customer, maturuan ko. Tingnan nyo yung lumalabas na fluid. Maitim na yung fluid niya. Ayan yung kadalasang dahilan kaya nasisira yung repair kit nyo sa Brake Master. O kaya naman yung mga wheel cap o rubber cap sa gulong sa mga preno nyo. Ang maruming brake fluid na dahilan din yan kaya nagbabara yung ABS motor nyo. Sige po, bomba sir. Din mo lang. Sige, bomba. Para makapalabas natin yung dumi niya. Eh, tayo madumi siya, oh. Sige, din mo. Yan, sige, din mo lang. Sige. Sir, okay lang muna, sir, ah. Sige, bomba. Bomba, din mo lang. Din. Sa linya kasi yan, eh. Bomba. O, perme. Yan, oh. Dumi nga. Balik natin yung cup. At dahil sa okay na ako dito mga boss, sinigpitan ko na yung bleeder, tapos yung cup niya, ibinalik ko na rin. Tsaka ngayon ako lilipat dito sa kabilang side. Diyan naman ako magbi-bleed. Siyempre, ang una nyong gagawin, tatanggalin nyo ulit itong rubber cap ng bleeder. Kaya lang masyadong kapit, kaya gimitan ko ng plier. Kapit na kapit. Sa tagal po, ano na. Kumapit na masyado yung rubber cap eh. Pero matatanggal ko yan. O yan, mga boss, tatanggal ko na. Para makita nyo kung ano yung binibig ko. Ilapit ko yung camera mga boss para makita nyo nga itong bleeder ng brake caliper. Ayun yung tinuturo ng daliri ko para kahit pa paano alam nyo yung ginagawa ko, kaya ko yan tinuturo.
Ang pagtuturo kasi ng DIY, step by step, pinapakita mo, hindi yung nilalaktawan mo yung trabaho. Hindi DIY na pagtuturo yun. Pakunwari ang tawag doon para makakuha ka lang ng customer. Ako pa tinamaan naman si Kuya Rogas. Ilagay ko na nga itong hose mga boss. Siyempre dapat naluwagan nyo na yung bleeder para hindi kayo mahirapan. Tapos dito na ngayon tayo sa pagpapalit ng brake fluid or pagbi-bleed. Bomba! Bro, baba ulit. Dumi pa rin. I-refill lang ko po ba? Then, Mamaya, sir. Ayan mga boss, kung makikita nyo, tuloy-tuloy yung paglabas ng brake fluid dito sa hose kasi nga binobomba yung brake pedal. Pag tumigil yung paglabas ng brake fluid, ibig sabihin, nagpahinga si customer. Ganun lang yun. Diretso lang bomba, ah. Hop, din mo lang. Bomba, bombay mo. Isa linya to eh. Nakita nyo naman itong brake fluid mga boss, di ba? Yung sa linya, marumi siya eh. Pag ganyan mga boss, tuloy-tuloy lang yung pag-pop sa brake pedal hanggang sa yung brake fluid na lalabas dito sa hose niya, malinis na. Oh, perme, nakadin sa brake pedal. Kaya yan mga boss, medyo nag-light na yung lumabas na brake fluid dito sa hose, okay na yan. Pita mo na ng maayos yung bleeder niya, tapos yung rubber cap, ibalik mo na rin. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, dito sa harap ang preno ni customer, lilipat naman ako ngayon dito sa likuran. Dyan naman ako ngayon magbi-bleed. Siyempre naman, ganun din. Kapag may rubber cap, tanggalin nyo. Tapos luwagan nyo yung bleeder, tsaka nyo ngayon ilagay itong hose. Pwede naman wag nyo lagyan ng hose yan. Kung wala kayong hose, saluhin nyo na lang ng palanggana para makita nyo kung gaano siya karumi. At malaman nyo na rin kung ilang taon bago kayo magpalit ng brake fluid. Sige, tingnan natin sa likuran. pero ubos na yung nandito niya. Lagyan mo na, lagyan mo na. Lagyan ko na. Punin mo na, sir. Bomba, preno nga. Ayan mga boss, pinapabomba ko na kay customer itong brake pedal niya na habang binobomba niya yan, bubuksan ko naman itong bleeder. Okay, bomba. Para yung lumang brake fluid dito sa linya niya lumabas at mapalitan niya ng bagong brake fluid. Ayan mga boss, kung makikita nyo yung lumalabas na brake fluid, malapot na. Bukod sa malapot, nakikita nyo naman medyo maitim na yung brake fluid na lumalabas dito sa bleeder niya o dito sa hose. Itim din siya. Sige. Bomba. Maitim na pala yung fluid dito sa linya eh, no? Yung sa linya, maitim na yung fluid. Pero dyan, tingnan ko malinis eh. Sa ibabaw eh. Sa linya. Linya niya eh. Oh, permel, din mo lang. Oh, bomba, bomba. Bomba ngayon. Bomba. Tandaan nyo mga boss, pag malinis na yung brake fluid, tsaka nyo lang siya titigilan para maganda yung trabaho. Makikita nyo naman yan mga boss dahil nga sa magiging light na yung kulay ng brake fluid. At pag malinis na nga yung lumalabas na fluid, pwede mo na siya tigilan. Ayan na, malinis na. Oh, permel, din sa brake pedal. Okay na, malinis na. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, malinis na yung brake fluid na lumalabas dito sa bleeder niya. Pwede ko na ngayon tanggalin itong hose. Siyempre yung rubber cap itong bleeder, wag niyong kalimutang ilagay. Kasi pag hindi nyo na ilagay yung rubber cap ng bleeder, papasukan ng dumi yan, masisiksikan. Pag nag-bleed kayo, wala na, barado na. Medyo mahirapan na kayo. Kaya wag niyong kalilimutang ilagay yung rubber cap niya. At dahil sa okay na ako dyan, dito naman ako sa kabilang side mag-bleed. Ipapapump ko na kay customer yung brake pedal niya. Okay, bomba lang. Maitim na rin yung fluid dito. Oh, perme. Nakadin sa brake pedal. Yun. Malinis na. Bomba. Malinis na oh. Malinis na yung fluid oh. Maitim. Kaya parang lumulubog yung brake pedal nito pag marumi masyado yung fluid eh. Oh, perme. Nakadin sa brake pedal. Oh, isa pa, bomba. Oh, perme. Nakadin sa brake pedal. Pasensya na kayo mga boss, ano? Hindi ko napansin, hindi pala tumapat yung camera doon sa pagbiblit na ginawa ko. Pero wag kayong mag-alala, same procedure lang naman ng trabaho yung ginawa ko. Kung paano ko nga binig yung 3 preno dito sa gulong niya, ganun din dito sa pang-4. Punta na ako dito sa harapan ng sasakyan ni customer. Ayos.
Good to be true. Para ma-check ko nga yung pagkakasali ng brake fluid ni customer dito sa reservoir niya. Sa nakita ko okay naman. Kaya lang may mga patak-patak ng brake fluid dito sa ibabaw ng reservoir ni customer. Kaya nga kung makikita nyo, pinupunasan ko na lang yan. Tsaka ako ngayon ilalagay na itong takip niya. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, baba ko Test na na, ngayon road test. itong hood. Ang susunod naman namin gagawin ngayon ni customer, magro-road test naman kami. Sir, rotis tayo. Ito na kasi mga boss yung pang finale. Importante kasi para sa akin yung hatol ng customer. Lalo na yung pupunta sa akin, yung dumadayo, kailangan humatol siya. Kaliwa tayo, wala naman ang huli dyan eh. Mag-start. Paano eh? Ikaw naman oh. Ayaw daw mag-start kasi nga nakalagay sa drive. Pag hindi yan nakapark, di andar yan. Nakaangat yung harapan natin. Kaya nga, ano? Napansin nga ni customer na itong harapan ng sasakyan niya umangat na. Dahil nga yung dating nakalagay na shock absorber dyan, yung luma, bagsak na siya, hindi na siya tumutulak. Kaya nga naramdaman ni customer na parang coil spring na lang yung gumagana dito sa sasakyan niya. Okay, buksan mo. Oh, wala eh. Ayos. Parang stack up na rin yung ano mo sa likod eh. Yeah. Stack shock absorber eh. Pinihila-hila niya. Katulad sa harapan, di ba yung dito? Sa harapan, hindi na bumabalik. Sa kaliwa. Tsaka ano talaga yung likod oh. Tingnan mo sir oh, sa'yo oh. Nakatagilid tayo, diyan sa lapitan mo. Kaya nga, di ba? Muugong pa yung ano, bearing. Ayun oh. Ito na mga boss, nang road test Nalagyan nga ko. namin ito Wala sa eh. sasakyan ni customer. Meron pa akong ibang mga naramdaman na problema dito sa sasakyan niya. Yung shock absorber nito sa likod, kailangan ding palitan. Pati nga yung wheel bearing nito, di ba? Naririnig nyo, maugong. Likod naman po ang target natin next time. Tsaka alata naman dahil bagsak na yung likuran mo eh. Oo, wala nang halata. Yung preno naman, Okay. lumambot siya, lumambot. Opo. Lumambot, Malambot. ha? Opo. Alamot na. Pag mga matigas kasi ang preno, fluid lang yun eh. Kadalasan eh. Siyempre, ano na eh, magaspang na yung fluid mo eh, di ba? Pero kay Ray, bakit Oh. nagkakaroon na parang alikabok sa Alin? fluid? Sir, ano yan eh, Sa may brake yung takip ng brake fluid, may singawan din yan eh. Ah, okay. Lahat, halos lahat may singawan din yan. Parang gakarayom lang din. Eh pag bumubomba ka sir, siyempre sisingaw yun. Hindi siya, Mm. hindi siya kukuha ng hangin. Akala ko walang ano yan eh, meron pala oh. Pangalawa, siyempre, yung pangalawa sir, di ba binobomba mo yung ano mo, kaya umiitim siya. Yung gilid nung master, tapos yung gilid nung secondary, nakakaskas din yung kahit papaano eh. Kaya nga nagpapalit ka ng ano, repair kit eh, katagalan eh, di ba? Kaya balik tayo sir. Ang ibig kong sabihin mga boss, dito sa brake master cylinder niya, yung piston seal dito sa brake cylinder, gumagasgas din yan dito nga sa cylinder niya. Kaya pinanggagalingan din yan ng pag-itim ng brake fluid. Kaya malaking bagay, every 10,000 kilometer ng tinakbo nyo, magpalit na lang kayo ng brake fluid. Madali lang naman. Ayan sir, subukan mo dyan. Bawat isa dyan may butas. Ayan, dyan, bagsak mo dyan sir. Dyan. Dyan, oo, di ba? Oo, di ba? Yes. Di ba? Hindi tulad nung dati talaga. Parang makakalas. Kaya inisip mo na Opo, yung... steering, raking pinion ng hatol. So, sino nag-check up? Sino gumatol ng raking pinion? Yung gumawa po ng ano, ng preno. Nagmula po, pero yung Come on, lalalim ng lubak mo. Kaya, Hindi siya ma... nagpa-reservice po kasi ako ng ano, tapos tinignan, malum na rin. Mas maganda na tunog dyan pag napalitan na natin ng ano, sir, likod. At saka nakita nyo naman sir, di ba? Nakabagsak naman talaga yung ano, likuran. matungkol siya. Dati narinig mo sir, pag ganyan, ano bang ano? Parang drums eh. Takot, gumaganon? Oo. Kaya ngayon, okay na. Okay na po, parang wala na eh. Pina-absorb na talaga. Meron pa yung ano, shock sa likod pa, kailangan. Oo. Ayun, kita mo, di ba, sinampa mo? Dapat tok-tok gagano yan, di ba sir? Ah, po. Ayun.
tama, pag sampa mo, wala ka marinig. Sa mga ganito. Mga road. Si tatay po Yan, oh, kasi sa likod, ang lakas, oh. Kuya Ray, si Ah. tatay kasi nag-entertain sa amin kanina. Sabi niya, sige, tayo lang kayo dyan, darating yun. Ikaw, kwentuhan po namin. Nakita nyo mga kus, maggagabi na naman. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat. To be continued to mga boss. Gabi na eh.